Hello mga kaiklabu! Para naman sa leche flan recipe naman ang ituturo ko sa inyo ngayon. Aminin mo, mahilig ka rin ba sa leche flan? Pues, kung mahilig ka nga sa leche flan, bagay na bagay nga sa itong video na to. Tara at panoorin mo na. At ang una muna natin gagawin ay kukuha tayo dito ng lanera. Yung size nga pala ng lanera na ginamit ko dito is medium size. Naglagay lang din ako dito ng tigo 1 tablespoon na granulated sugar. Pagdating naman sa pagkakaramelize ng sugar sa ating lanera, dapat gumamit kayo ng tong. At saka dapat yung apoy nyo medyo mahina lang dapat. Kapag nilalagay na natin dito yung ating lanera sa ating apoy, dapat ikot-ikutin natin yung lanera para hindi masunog din yung sugar dito. Ayaw ko kasi sa leche flan yung medyo mapait yung pagkagawa ng caramelized sugar. Gusto ko yung saktong-sakto lang. Bakit nga ba importante na iniikot-ikot natin yung lanera kapag niluluto na natin yung sugar? Kasi nga para even din yung pagluto ng sugar. May mga tendency kasi na iiwan yung mga sugar dyan. Ang nangyayari, namumuo yung sugar dyan. Basta bahala na kayo sa teknika. Basta wag lang masunog masyado yung sugar para hindi pumait yung leche flan ninyo. Kapag nga gumagawa ko ng leche flan, inuuna ko talaga munang gawin tong pagkakaramelize ng sugar dito sa ating lanera. Then kapag okay na yung caramelized sugar natin dito, set aside lang muna natin to sandali. Next naman na gagawin natin ay gagawin na natin yung ating 15 na egg yolks. So, yan, since marunong naman ako mag-salin-salin ng egg whites sa egg yolks, so dapat ganyan. Walang mahalo na egg whites sana doon sa ating egg yolk para pure na pure lang siya. Medyo malalaki talaga tong itlog na to. Mas maganda kasi yung malalaki yung egg yolk. Kapag nga gumagawa ko ng leche flan, meron talaga matitira na egg whites. Pwede natin gawin yan sa ibang recipe. At dahil okay na yung ating egg yolks dito, ang gagawin natin dito ay hahalu-haluin lang natin ito. Then, wag masyadong mabilis yung paghalo para hindi rin siya magkaroon ng bubbles. At para hindi rin naman masyadong malansa yung ating egg yolk, naglagay rin ako dito ng lemon zest. Mga 1 teaspoon, pwede na rin yan. Kung wala naman kayong lemon, pwede rin yung dayap, yung lime. At para lalo pang sumarap yung leche flan, normally, pwede rin kayong mag-add dito ng vanilla extra. So, since okay na yung pagkalagay ko ng lemon zest dito, at ang next naman na ilalagay natin dito yung ating condensed milk at saka yung ating evaporated milk. Tiguan kan lang yung nilagay ko dito para hindi naman masyadong matamis yung ating leche flan. At pagdating naman sa paghalo-halo natin dito, dapat hindi masyadong mabilis. At dapat dahan-dahan lang ha. Then next na gagawin natin ay sasalain natin to. At para naman smooth yung ating leche flan kapag luto na to. So, importante na sinasala natin yung ating leche flan para ma-sure natin na talagang super smooth kapag kinakain na natin yung ating leche flan dito. At bago ko nga pala nilagay sa ating lanera dito, ay sinala ko pa ulit yung ating mixture dito. At pagdating naman sa pag-steam, dapat may foil yung ating lanera dito. Tatakpan natin ng foil yan. Kasi para hindi matuluan ng tubig yung ating leche flan. At pagdating naman sa pag-steam natin dito sa ating leche flan, normally ni-steam ko lang to ng mga 35 to 40 minutes. Pero sa mahinang apoy lang para hindi siya mangulubot or hindi siya mag-dry. Maganda pa rin na gumamit kayo ng toothpick para ma-check nyo yung leche flan ninyo kung luto na. Since ako naman kasi alam ko na kung paano maluto kaagad yung ating leche flan, kaya memorize ko na yan. So, yun lang yung pagkagawa ng leche flan. Sana may natutunan po kayo sa aking video ngayon. At kung nagustuhan mo nga to, huwag mo na rin kalimutan na i-like and share. Salamat po sa panonood, sa uulitin. At tignan nyo naman tong ating leche flan. Napakasarap talaga nito kahit paulit-ulit mo pang kainin. Yum yum!